ginamit na ni Yuta Okkotsu ang kanyang domain expansion laban sa King of Curses na ang pinakaunang atake na nakapag-deal ng totoong damage kay Ryomen Sukuna. And let me clear this out, itong pinakaunang totoong damage na nai-inflict ng Jujutsu Tech kay Sukuna magmula nang magbalik siya sa kanyang true form. Pati na rin ang explanation sa kung ano ang nangyari matapos paslangin nitong si Yuta Okkotsu si Kenjaku. What is up you guys? It is the Updated Weeb at matapos ang napakatagal na pag-iintay sa chapter break ay nagbabalik na ngayon ang Jujutsu Kaisen with chapter 249. But to catch up sa current chapter or spoilers na ito panoodin mo muna ang previous chapter na ang chapter 248. Pero wag na nating patagalin pa at mag-proceed na tayo sa spoilers and leaks. Sa pinakaunang page magbabalik tayo sa scene ng pagpatay nitong si Yuta kay Kenjaku. Matapos niyang putulin ang ulo nito ay hindi siya makapaniwala na unti-unting nagsilabasan ang mga curses na naipon niya gamit ang kanyang curse technique na ang Cursed Spirit Manipulation. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-volunteer mismo si Yuta na siya ang pumatay kay Kenjaku dahil alam niya na matapos niya itong patayin ay magsisilabasan ang napakaraming amount ng Cursed Spirit na kayang i-handle naman ni Rika. Napakadaling winipe out nitong si Rika ang lahat ng mga nagtataka na Cursed Spirit mula sa katawan ni Kenjaku. Subalit habang unti-unting pinapatay ni Yuta at ni Rika ang mga nagsisitakasan ng mga Cursed Spirit ay napansin niya na unti-unti na palang itinatakas ng mga Cursed Spirit ang ulo nitong si Kenjaku at nakita din niya na buhay at nagsasalita pa ito. Which is actually reasonable naman dahil hindi naman talaga ang katawan nitong si Geto ang bumubuhay kay Kenjaku kung hindi ang kanyang sariling utak. Kahit hindi naman natamaan ang utak niya, makakagalaw pa rin siya kahit na hindi sa tulong ng kanyang sariling katawan, maimomobilize naman niya ang kanyang ulo sa pamamagitan ng Cursed Spirit Manipulation. Ang naging pagkakamali lang dito ni Yuta ay hindi siya agad nag-aim for the head tulad na lamang ng sinasabi nitong si Gojo Satoru dahil dito nagkaroon pa ng tsansa si Kenjaku na mag-add ng panibagong rule na nakita na natin sa previous chapter na ang paglilipat ng authority ng pagkandak ng merger sa katawan ni Megumi Fushiguro. At hindi lamang yon, meron na tayong impormasyon sa kung ano man ang nagliliwanag na bagay na kinain ni Sukuna sa previous chapter. May kita natin dito na nagkaroon ng parabang embryo ng isang cursed spirit na nagre-resemble kay Tengen as if naging isang cursed womb itong si Tengen dahil lumiit siya. Pero hindi na yun importante as long as si Tengen ito nasa kanya pa rin ang kanyang innate curse technique na kakailanganin nila sa merger. At nangangahulugan din na after all this time ay wala pala sa kung saang lugar man itong si Tengen at nasa katawan pala siya nitong si Kenjaku nakatago. Matapos niyang ilabas itong si Tengen mula sa kanyang katawan ay pinalipad niya ito ng napakabilis papunta kay Ryomen Sukuna habang inaad naman ni Kogane ang panibagong rule. Subalit dito na talaga nagtatapos ang karakter nitong si Kenjaku dahil dito ay natusok na ni Yuta ang kanyang ulo. Specifically sa part na kung saan ay merong tahi ang ulo nitong si Geto Suguru na nangangahulugan lamang na talagang utak ni Kenjaku ay tinamaan na nito. So I guess RIP Kenjaku. Sa mga sumunod na panel ay magbabalik na tayo ngayon sa nangyayaring laban sa Shinjuku na kung saan ay magkakaharap si Yuta, si Rika at si Sukuna. Sinisisi naman ni Yuta ang kanyang sarili dahil kung nanatili siya at nilabanan at tinulungan si Higuruma, si Yuji at ang iba pa sa pakikipaglaban kay Sukuna ay maaring naging mas mataas ang tsansa nilang mapatay si Sukuna gamit ang Executioner Sword dahil pwede naman daw palang si Maki na lamang ang pumatay kay Kenjaku dahil pwede nga yun dahil meron namang heavenly restriction at napakalakas na din ni Maki ngayon. Pero hindi din naman niya maikaila na kailangan din siya sa pagpatay kay Kenjaku dahil si Rika ang susi para patayin ang lahat ng makakawalang cursed spirit mula sa curse technique nitong si Kenjaku. Kung hindi nila mawawipe out lahat ng cursed spirit na yon ay pwedeng maulit ang nangyaring insidente sa Shibuya. Pero dito na nagsimula ang tunay na laban sa gitna ng dalawang ito. Sa pamamagitan ni Rika ay nag-create sila lang parang isang blind spot na ni-utilize naman ni Yuta sa pamamagitan ng pagtusok ng kanyang katana. Subalit nagawa yung pigilan ni Sukuna gamit lamang kanyang kamay. Pero napaka-OP naman ni Sukuna kung mapipigilan niya ang atake ni Yuta ng ganun kadali. Kaya sinuri pa nitong si Yuta ang kamay ni Sukuna at napansin niya na hindi nagkakaroon ng kontak sa gitna ng kanyang katana at sa mismong kamay ni Sukuna. It's as if nag-create si Sukuna ng napakaliit na mga slashes na ginagawa niya para mapigilan niya ang atake nitong si Yuta. Sa sobrang refined at pino ng mga slashes na ginawa nitong si Sukuna ay para itong mga blades ng chainsaw na dahilan naman kung bakit hindi na maigalaw ni Yuta ang kanyang katana. Nang dahil dito binitawan at nilet go niya ang kanyang katana at sinuntok ang isa pang bibig na nasa may tiyan nitong si Sukuna. Nang dahil doon nakaramdam ng sakit ang King of Curses at nabitawan niya ang blade or katana nitong si Yuta na agad namang binawi ni Yuta at nagtangkang slash ang ulo ni Sukuna. However naiwasan niya yon
at nagpatuloy ang bakbakan sa gitna ni Yuta at itong si Sukuna. Hindi nagtagal at tumulong na rin si Rika para bugbugin itong si Sukuna, pero hindi nila ma-overpower ang King of Curses kahit na dalawa sila, dahil kahit na nga dalawa sila, apat naman ang braso ni Sukuna. Subalit sa sobrang pagiging desidido ni Yuta ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon at nilatag niya na agad ang kanyang domain expansion. Din si Sukuna ay nagulat at hindi nakagawa ng paraan para pigilan ito habang unti-unti and successfully siyang napapasok sa loob ng barrier. Tinawag ni Yuta ang kanyang domain na True and Mutual Love. Ito ay para bang isang open area na may napakadaming debris, dalawang nakatayo na krus at napakadaming katana. Ang barrier technique na napakatagal na nating iniintay matapos nga mangyari ang cancellation sa 3-way domain expansion sa Sendai Colony. At hindi lamang yon, sa gitna pa ito ng dalawang natitirang pinakamalakas na karakter sa buong verse. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Sukuna at agad siyang nag-setup ng kanyang defenses habang ginagamit ang Hollow Wicker Basket. Para sa kaalaman nyo, ang Hollow Wicker Basket ay para bang isang simple domain na kumaka-counter sa sure hit effect ng isang domain expansion. Subalit bago pa ito completely mailatag ni Sukuna ay agad siyang ginamitan ni Yuta ng Thin Ice Breaker. Dahil sa ataking ito ay tumalsik ng napakalayo si Ryomen Sukuna habang nagtatamo ng isang napakatinding sugat sa muka. Matapos ang ataking ginawa ni Yuta ay unti-unting nag-disintegrate ang ginamit niyang katana, habang sinasabi na sisiguraduhin niya na sa loob ng kanyang domain ay matatapos ang laban na ito. Sa pamamagitan ng domain expansion nitong si Yuta Okkotsu ay magagawa niyang gumamit ng unlimited na copy ng curse techniques na nakuha niya mula sa kanyang mga nakalaban. Meaning, pwede niyang gamitin ang lahat ng curse technique na ito unlimitedly para labanan si Ryomen Sukuna. Binabalak isil ni Yuta Okkotsu ang kalahati ng braso at bibig ni Ryomen Sukuna sa pamamagitan ng patuloy na pagpapagamit dito ng Hollow Wicker Basket, at pipigilan niya yon sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng curse technique na na-accumulate niya all throughout his battles. Habang si Yuji naman ay gagamitin nila para sa final blow gamit ang kanyang bagong technique, ay ipagpapatuloy nila ang pambubugbog kay Ryomen Sukuna hanggang sa makapture na ni Yuji ang soul nito at ma-rip apart ito mula sa katawan ni Megumi Fushiguro. Meaning, balak talaga nilang iligtas si Fushiguro at ang patayin at ilayo sa kanya ang soul nitong si Sukuna. Too bad, alam ni Sukuna ang tungkol sa panalo na ito dahil nasa katawan nga siya ni Megumi Fushiguro at nabasa niya ang utak ng kanyang vessel, kaya alam na alam niya kung ano ang plano nila Yuji, ni Yuta at ng buong Jujutsu Tech. Habang iniinsulto na naman si Yuji at sinasabing finally nakahanap na daw ng role itong si Yuji. Nakakabitin man pero doon na nagtatapos ang chapter, pero at least alam natin na may progress sa main character at alam natin na na-develop talaga ni Yuji ang kanyang curse technique. Nabigyan naman na ng foreshadowing and hints sa previous chapters, at kung gusto nyong makita ang ating explanation tungkol sa bagay na yun ay panoorin nyo lamang ang video na to. But I guess that is all para sa spoilers and leaks para sa chapter 249. If you reached this point, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is The Updated Weeb, and I'll see you on the official chapter review para sa chapter 249.